sino po sa katabing lupa na nakasandal na sa property namin at ilang beses nagmuntik bumagsak. Ilang beses na rin namin ipinapalam sa may-ari pero wala siyang ginagawa. Kung bumagsak ito at magdulot ng pinsala, sino po ba ang mananagot? Roberto, etong sagot kay Attorney Oliver. Thank you po. Okay, Roberto, yun pong may-ari ng property kung saan po nakatanim yung puno, siya po yung mananagot if in case po matumba ito at magdulot po ng pinsala. Nasa civil code po yan, no? Specifically Article 696. Considered po yung puno na isang private nuisance, lalo na kung matumba po ito at magdulot po ng harm o injury. Now, ang suggestion ko po ay wag na po ninyong intayin na matumba yung puno or mag-cause ng damage sa inyo or sa inyong pamilya. No, considering na ilang beses na po ninyong kinol yung attention ng owner ng property at wala pong positibong action galing sa kanya, then pwede na po kayong magreklamo sa district health officer, no, punta po kayo sa LGU, and then kapag na-determine po ng district health officer na itong puno ay kapag natumba, pwede siyang mapanganib, no, sa security at sa safety ng inyong pamilya or ng inyong property, pwede po niyang ipag-utos yan na putulin, no, gamit po yung assistance ng either local police or other department po ng LGU. Grabe naman, Attorney Oliver. Tigas ng kapitbahay niya, no? Okay. Ikaw naman, Attorney Dot, ano naman ang gusto niyo sabihin po tungkol dito? Yes, Miss Annie. Oo, tama si attorney, hingi ng tulong mula sa LGU. Pero in the meantime, kung kunwari ay wala pa ring tulong, no? Gawin nyo na rin po yung mga steps na mas practical. Padalhan nyo po ng sulat yung inyong kapitbahay para meron po kayong ebidensya na sinulatan nyo siya at sinabi nyo sa kanya na delikado na yung puno na yan, tanggalin na ninyo at wala siyang ginawa. Kung wala pa rin ginagawa, after that, maybe you should already go to the barangay, talk to your barangay captain, tulungan kayo. Pag wala pa rin ginawa ang barangay captain, then maybe that's the time na, kasi tama si attorney hihintayin mo pa ba na bumagsak yan at masira ang property ninyo? And worse, baka isa sa inyo ay masaktan. So para sa akin, agad-agad gawa na ninyo ng paraan yan. Maybe you can also go to the yung department po sa local government on public order and safety and security. Meron din po mga ganyan na mga department sa local government po. Miss Annie? Thank you for that. Thank you for that, Attorney Dot. Ayan. Thank you, Attorney Oliver. Anong susunod na? Sino yung unang ay susunod na magtatanong, Attorney Dot? Miss Annie, pero teka muna ha, tapusin ko lang yun. Kasi tinanong niya, mananagot ba? Mananagot ba yung kapitbahay kapag yan ay nahulog at may nasaktan? Of course. Kasi meron ka ng ebidensya na sinabi mo na delikado yung puno na yan at wala kang ginawa. Of course, pwede mo na yan idemanda for damages. Okay. And siguradong pagbabayarin po yan ng korte, lalo na kung mapakita po ninyo yung mga iba't ibang evidence na you tried to tell the neighbor na tanggalin na po ninyo or at least man lang putulin siguro ng konti para naman maging safe. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, Dagan Kaiko, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much! If you liked or learned from this video, please click subscribe.